Isa na namang araw at isa na namang malaking airstrike ng Ukraine laban sa Russia na nagkakahalaga kay Vladimir Putin ng daan-daang milyong dolyar sa mahahalagang gamit militar. Muling tinarget ng long-range na sandata ng Ukraine ang Crimea na nagliwanag kagabi matapos masira ang mga radar, fighter jet at iba pa sa pag-atake. Mukhang kumpiyansa pa rin ang Russia na ligtas ang kanilang gamit militar sa Crimea. Paulit-ulit na pinapatunayan ng Ukraine na mali iyon. Katatapos lang burahin ng Ukraine ang ilang sandatang hindi mapipigilan ni Putin, kaya natalo ng Russia ang lahat. Sa panahong ipinapakita nito ang pinakamalakas nitong kakayahan. Noong Disyembre, 18 isinagawa ng Ukraine ang malawakang pag-atake sa gabi sa Belbek Airfield sa Sevastopol, Crimea. Nagulat ang New Sky tungkol sa bagong malalim na pag-atake ng Ukraine. Binanggit na ang mga long-range drone na kontrolado ng Alpha Special Operations Center ng Security Service of Ukraine o Security Service of Ukraine ang responsable sa karamihan ng pinsalang naidulot. Tinarget ng Ukraine ang aerial asset ng Russia, kabilang ang MiG-31 fighter jet sa pag-atake. Itinuturing itong pinakamahalagang nasira sa listahan ng Russian equipment, kabilang ang ilang radar system at isang unit ng Russian Air Defense. Pero hindi lang ito tungkol sa pagtanggal sa mga mata at sandatang panghimpapawid ng Russia. Muling nagdulot ng malaking pinsalang pinansyal ang Ukraine sa Russia matapos ang gabi nilang pag-atake na nagpasayang sa daan-daang milyong dolyar na ipinuhunan ng Kremlin sa depensa ng Crimea. Kahit kadalasan ay tahimik sila tungkol sa detalye ng kanilang mga airstrike, ipinagmamalaki ng Security Service of Ukraine ang nagawa nila noong Disyembre 18, kaya gusto nila itong pag-usapan. Sa isang post sa Telegram, nagbahagi ang organisasyon ng mga litrato ng pag-atake na mukhang kuha ng mga drone ng Ukraine. May kasamang buod ng nagawa nila. Sa Crimea, ngayong gabi, matagumpay na nagsanay ang mga long-range drone ng Alpha Special Operations Center ng Security Service of Ukraine sa mga bahagi ng air defense ng Russia sa Belbek Military Airfield sa pansamantalang okupadong Crimea. Inanunsyo ng Security Service of Ukraine bago ibahagi ang listahan ng mga target na winasak ng kanilang drone. Kabilang dito ang nabanggit na MiG-31 na ayon sa Security Service of Ukraine ay nagkakahalaga ng hanggang 50 milyon at puno ng armas. Malamang paghahanda ito para sa pag-atake sa Ukraine sa susunod na mga oras. Sinira ng mga drone ng Security Service of Ukraine ang 2 Nivo SVU radar na nagkakahalaga ng 60 hanggang 100 milyon bawat isa. Nasunog ang Panzer S-2 Air Defense System, pati ang 12 milyon na ginastos ng Russia para dito. At sa huli, winasak ng Ukraine ang isang 72 N6 radar na ginagamit ng S-400 Air Defense System ng Russia para sirain pa ang karagdagang 30 milyon na kagamitan ng Russia. Ang kabuang gastos ng gabing iyon para sa Russia, humigit kumulang 200 milyon. Tuloy ang matagumpay na operasyon ng Security Service of Ukraine sa pagsira ng air defense system sa Crimea na nagbabantay sa mahahalagang pasilidad militar at lohistikal ng mga mananakop. Ayon sa Security Service of Ukraine, ang pagtanggal ng mga bahagi ng echelon system ay lubhang nagpapahina sa depensa at militar ng kalaban sa direksyong Crimea. Kaya maraming pera ang nawala sa Russia noong mga unang oras ng Disyembre 18. Ang pagkawala ng mga kagamitang inaasahan ni Putin para depensahan ang Crimea at umatake sa Ukraine ang pinakamasakit para sa Russia. Naibahagi na kung ano ang nawala sa Russia, ngunit para lubos maunawaan ang pinsalang dulot ng Ukraine, mahalagang malaman kung bakit mahalaga ang mga sistemang ito sa Russia. Simulan natin ang gabi sa pangunahing balita, ang pagkasira ng isang MiG-31. Sa ulat nito tungkol sa pag-atake ng Ukraine, nakatuon si Militani sa MiG-31. Itinuro niya na ang fighter jet ay ginawa para salagin at sirain ang mga target sa himpapawid sa katamtaman at mataas na altitude. Ipinapahiwatig nito na ang jet sa Belbek ay handa nang lumipad para sirain ang parehong uri ng sandatang tumama rito. Nagulat din ang The War Zone sa pagkasira ng Russian fighter jet. Pero duda sila sa Security Service of Ukraine na may dalang buong combat load ang MiG-31 ng tamaan ito. Ipinapahayag ng Ukraine na ang tinarget na MiG-31 ay may dalang buong combat load. Bagamat walang armas sa ilalim ng pakpak ayon sa video, iniulat ng The War Zone na maaring may air-to-air missiles ito sa ilalim ng fuselage. Pero hindi rin nakikita ang mga nakamount sa harap. Ayon sa outlet,
Hindi raw dapat isantabi ang posibilidad na pain lang ang mga eroplanong ito. Sinabi niyang may lehitimong MiG-31 na paminsan-minsan nakikita sa Belbek base nitong mga nakaraang linggo. Kung totoo nga ang jet na iyon, pangalawang MiG-31 na nawala ng Russia sa Belbek at pangalawang kumpirmadong pagkawala ng MiG-31 sa labanan. Mula sa tinatayang 130 inventaryo na, ayon sa The War Zone ay hawak ng Russia. Nagbigay ang Army Technology ng dagdag na detalye, lalo na sa mga armas na posibleng nasira ng drone ng Ukraine. Kung totoo, ang Security Service of Ukraine lubos na armado ang MiG-31. Sinasabi na ang jet ng Russia ay pwedeng lagyan ng iba't ibang air-to-air missiles, kabilang ang long-range Vympel R-33E na may inertial navigation para tamaan ang mga target sa malalayong distansya. Ang missile na ito ay dinisenyo laban sa malalaking target gaya ng mga bomber at B-52 Stratofortress. Maaaring umasa ang Russia na panatilihin ang MiG-31 sa Crimea kung sakaling mag-atake ang Ukraine gamit ang kanilang fighter jet o bomber. Maaaring ginagamit ng Russia ang short-range R-60MK at medium-range Biznavat R-40TD1 missiles ng kanilang jet para pabagsakin ang mga drone at missile ng Ukraine. Ang MiG-31 ay may 6 na bariles na 30mm kanyon na may 800 bala at kayang magpaputok ng mahigit 10,000 bala kada minuto. Di malinaw kung alin sa mga sandatang ito, kung meron, ang ikinarga sa MiG-31 na winasak umano ng Security Service of Ukraine. Ang mapabagsak man lang ang alinman dito ay magandang resulta para sa Ukraine, kahit na ang MiG-31 ay maaaring isa sa pinaka-epektibong air defense asset na inilagay ng Russia sa kanilang base sa Belbek. Kahit pinakamalakas ang mga sandata ng depensa, wala itong silbi kung walang radar na tutulong magtukoy ng target. Kailangan ng Russia ng mata sa kalangitan para maagapan ang drone at missile ng Ukraine. Hindi na nakakapagtaka na sinadyang targetin ng Ukraine ang ilang Russian radar systems sa pag-atake nila sa Belbek base noong Disyembre 18. Diyan papasok ang Nebo SVU. Dalawa rito ay winasak ng drone ng Security Service of Ukraine. Ayon sa balita, tinatawag ng Sky ang radar complex bilang mata ng Russian air defense sa Crimea dahil sila ang nagko-coordinate ng mga air defense system at fighter jet sa Belbek base. Ipinaliwanag ni Odin na ang Nebo SVU ay bahagi ng pamilya ng Nebo na very high frequency radar na nagbibigay ng 2D at 3D datos tungkol sa nangyayari sa himpapawid sa kanilang area of operation. Nagsimula ang sistema noong 2004 at mayroon itong maraming intelligence systems na, bukod sa iba pa, nagpapahintulot dito na makilala ang kaibigan mula sa kalaban at mapigilan ang mga aktibong jammer na maaaring makasagabal sa trabaho nito. Ayon kay Odin, natutukoy ng sistema ang mga target sa layo na 350 kilometro o 217 milya. Kaya ng Nebo SVU subaybayan ang hanggang 100 target ng sabay. Kaya perpekto ito para suportahan ang air defense systems ng Russia laban sa mga drone at missile ng Ukraine. Inaasahan din itong magbibigay ng impormasyon para mapabagsak ng mga fighter jet at air defense systems ng Russia ang mga ito. Sa halip, mukhang dalawang radar complex na ito ay lubusang nabigong matukoy ang mga drone ng Ukraine, dahilan para mawala sila sa laban. Hindi pa tiyak kung may iba pang ganitong sistema sa base ng Belbek. Kung iyon lang dalawa, baka nagawa na ng Ukraine na gawing inutil ang fighter jet at air defense ng base. Hindi lang Nebo SVU's radar ang sinira ng Ukraine noong Disyembre 18. Tinarget din ng mga drone nito ang isang 72N6E radar na, gaya ng nabanggit na natin, ay isang mahalagang bahagi ng S-400 air defense system. Ang pagkawala ng radar na ito ay maaaring maging malaking dagok para sa Russia dahil ang pagkawala nito ay maaaring mga hulugan na ang buong S-400 battery na nakatalaga sa Belbek ay hindi makakapagpaputok o kaya'y mawawalan ng anumang uri ng katumpakan hanggang sa mapalitan ito. Ibig sabihin, isa na namang malaking gastos ang kailangang akuin ng Russia. Ayon sa New Sky, posibleng umabot sa 500 milyon ang halaga ng nawalang gamit ng S-400 battery. Ibig sabihin, may mga mamahaling gamit militar ang Russia
na hindi nagagamit. Dahil sa pagtatanggal ng 72 N6E radar, ipinaliwanag ng Army Recognition ang tungkulin nito. Binanggit ang NATO codename na Gravestone at inilarawan itong advanced na mobile radar system. Katulad ng Nebo SVU, Tumanigik, base sayo, kaya ng 72 N6E radar subaybayan ang 100 target ng sabay at magbigay ng 360 degree coverage saan man ilagay. Dapat makita ng radar ang mga drone dahil ito ay para sa pagsubaybay ng mababang lipad na sasakyang panghimpapawid hanggang ballistic missile. Particular, ang radar ay dapat kayang subaybayan ang mga target na lumilipad ng kasing baba ng 20 metro o mga 600 at 56 na talampakan mula sa lupa. At ang mga target na iyon ay dapat lumitaw kapag pumasok na sila sa loob ng 300 kilometro o 186 na milya mula sa radar. Kung tama lahat ng ito, hindi sana nagkaroon ng pagkakataon ang mga drone ng Ukraine. Ngunit hindi naging sapat ang lahat ng ito para abisuhan ng radar system ang mga S-400 sa kanilang network tungkol sa paparating na mga drone ng Ukraine bago pinatigil ng mga drone ang operasyon nito. Naroon ang Pantsir S-2 Air Defense System na sinasabing winasak ng Security Service of Ukraine isang short-range system. Ang Pantsir S-2 ay kaya nang tumama sa mga target sa 30 kilometro gamit ang mga in-upgrade na surface-to-air missiles mula sa Pantsir S-1. May sariling radar ang sistema na kayang mag-detect hanggang 10 km mas malayo ng 62 milya kaysa sa missile range ng Pantsir. Radar ang nagmo-monitor, missile ang sumisira. May sapat na distansya sa dalawa, kaya may oras ang Pantsir na magpalipad ng sandata. Kung pumaya ang mga 1,200 at 57 E-6E na missile, ang Pantsir S-2 ay may kasama ring 238 30 mm na anti-aircraft gun na may pinagsamang bilis ng putok na humigit kumulang 5,000 bala kada minuto. Kaya ng mga baril na iyon magputok ng 200 at 50 bala sa isang salang. Ginagamit ang mga ito bilang mabilis na backup kung pumalya ang air defense missiles na tamaan ang target. Sa madaling sabi, ang 4 na piraso ng kagamitan na winasak ng Ukraine noong Disyembre 18 ay pinagsama-sama upang bumuo ng pangunahing bahagi ng air defenses ng base ng Belbek. Ayon sa Security Service of Ukraine, isang fully loaded fighter jet ang napabagsak. Ilang radar system na nagsisilbing mata sa himpapawid ng mga jet at anti-air system ng Russia ang nawasak, pati na rin ang isa sa mismong sistemang iyon. Pero hindi lang iyon ang mahalaga sa pag-atake ng Security Service of Ukraine. Malaking tagumpay para sa Ukraine ang pag-atake sa Belbek. Ayon sa paliwanag ng The War Zone, ang kahalagahan ng airbase na ito ay nakasalalay sa katotohanang ang mga eroplano at depensa sa himpapawid nito ay tumutulong na palawakin ang saklaw ng depensa papasok sa loob ng Ukraine. Pati na rin nagbibigay ng mahalagang proteksyon para sa kalapit na base ng hukbong dagat ng Russia sa Sevastopol. At pinalalawak din nito ang saklaw ng depensa hanggang sa malayo sa Black Sea. Ayon sa Newsky, ang Belbek ang pangunahing military airfield ng Russia sa Crimea at hindi lang para sa depensa. Dito nakabase ang Su-30 MiG-30 isa at mga helicopter na gamit ng Russia sa airstrike sa Ukraine at pag-coordinate ng mga atake sa himpapawid sa Black Sea. Nagdadagdag iyon ng bagong antas sa pag-atake ng Security Service of Ukraine sa pagtanggal ng radar at air defense sa Belbek. Mas nabibigyan ng Ukraine ng oportunidad ang kanilang mga drone. Sa hinaharap, humihina na rin ang Belbek. Kaya posible nang iulat ang pagkasira ng iba pang jet at air defense system. Ang pagkawala ng radar coverage sa Black Sea ay nagdudulot ng mas mataas na panganib ng di natutukoy na banta sa mga barko ng Black Sea Fleet ng Russia. At kung hindi man mga barko, pwedeng samantalahin ng Ukraine ang puwang sa Belbek radar para magpadala ng mas maraming drone sa ibang bahagi ng Crimea na nakaasa sa depensa ng Belbek. Dagdag pa, anumang magagawa ng Ukraine para limitahan ang kakayahan ng Russia na magsagawa ng airstrikes laban sa kanilang teritoryo ay isang magandang bagay. Batay sa House of Lords Library ng United Kingdom mula Oktubre 5 nagpakawala ang Russia ng 72 missile at halos 1,400 glide bomb sa Ukraine. Ayon sa Gwara Media, 44,000 Russian glide bombs ang bumagsak sa Ukraine sa unang 11 buwan ng 2000 at 25 o mga 100
at 30 kada araw. Maliit lang talaga ang bilang ng mga proyektong galing sa Belbek kung dahil sa pag-atake ng Security Service of Ukraine ay hindi na mapapaputok ang ilang dosenang misail at glide bomb na para sa Ukraine, nababawasan ang pressure sa mga nahihirapang sibilyan. Tungkol naman sa epekto ng pag-atake sa depensa ng Russia, maaaring ang isang malaking atake na ito ay nagbukas ng pinto para sa marami pang susunod. Kaya't mahalagang alamin kung paano naisagawa ng Security Service of Ukraine ang pag-ataking ito. Hindi eksaktong ipinaliwanag ng Security Service of Ukraine ang kanilang ginawa at mas pinili nilang ilarawan ang pinsala sa Telegram post. Samantala, nagbigay ang News Sky ng timeline ng mga kaganapan sa Belbek Base na nagbibigay sa atin ng ideya tungkol sa estratehiyang ginamit ng Security Service of Ukraine upang maisakatuparan ang pag-atake. Ayon sa ulat, gabi isinagawa ng Security Service of Ukraine ang operasyon. Nang hindi inaasahan ng air defense ng Russia ang pag-atake. Sa dilim, lumipad ang mga drone ng Security Service of Ukraine ng daan-daang kilometro patungong Belbek. Iniiwasan ang mga bantay sa gabi. Tiniyak ng Ukraine ang tamang pagkakasunod ng pag-atake sa mga target. Ang mga Nibo S-value radar ang unang pinatumba, na may saysay dahil sa haba ng kanilang detection range. Maaaring nakita ng radar ang paparating na Security Service of Ukraine drones. Pero kung nakita man nila, huli na. Pagbagsak ng mga iyon, luminaw ang daan ng natitirang drone patungo sa kanilang target. Bumagsak ang Gravestone radar kaya nawalan ng silbi ang S-400 ng Belbek. Nabulag ang buong baterya. Sa ataking ito, basta na lang ito nagpaputok sa langit kung nagpaputok man talaga. Pagkatapos, tinarget ulit ang Panzer S-2 na siyang lohikal na sunod na target. Binanggit namin na may sariling built-in radar ang air defense system na ito, kaya ang pagsira rito ay nangangahulugan din ng pagsira sa maaaring huling kagamitan sa Belbek na kayang mag-locate ng mga drone ng Ukraine. Nang luminis ang daan, tinarget ng Ukraine ang MiG-31 ng Russia. Malakas na pagsabog ang nagpaabot sa fighter jet ayon sa News Sky. Pagkatapos ng matagumpay na atake ng Ukraine, aasahan mong maglalabas ng pahayag ang mga awtoridad ng Russia na naitabla nila ang mga drone at nawala naman talagang nangyari. Nangyari raw ito sa lokal na antas, ayon sa ulat ng News Sky, dahil naglabas ang mga lokal na awtoridad ng malabong abiso na nagsasabing napigilan nila ang pag-atake. Kahit nasusunog ang base ng Belbek, nanatiling tahimik ang Ministeryo ng Depensa ng Russia, malamang dahil hindi nila kayang gawing teroristikong pag-atake laban sa sibilyan ng Crimea, ang opensiba ng Ukraine sa lehitimong target militar sa Crimea. Hindi iyon ang nangyari, kaya parang kontento ang ministeryo na magkunwaring walang nangyari. Umaasang mga taga-malapit lang sa Belbek, base ang makakaalam ng mga pagsabog at sunog noong Disyembre 18. Para sa Ukraine, sapat na ang isa pang matagumpay na opensiba laban sa militar ng Russia sa Crimea, habang patuloy ang kampanya nitong palayasin ang mga mananakop mula sa peninsulang inagaw ni Putin noong 2014. Ang opensibang ito, gaya ng iba pang isinagawa ng Ukraine sa Crimea, ay lalo pang nagpapahina sa kontrol ni Putin sa teritoryong ilegal na inagaw mula sa Ukraine. Ayon sa GSI, pinalawak ng Ukraine ang kanilang estratehiya para sa Crimea habang tumatagal ang digmaan. Ang nagsimula bilang mga hiwa-hiwalay na opensiba laban sa mga barko ng Black Sea Fleet na naglalayag mula sa Crimea ay lumawak na ngayon kung saan tinatarget na ng Ukraine ang mga lugar tulad ng Belbek upang sirain ang depensang panghimpapawid ng Russia. Ang kasalukuyang estratehiya ng Ukraine sa Crimea ay hindi nangangahulugang magdadala ito ng tagumpay sa digmaan, ngunit sa unti-unting pagsakal sa Crimea, napipigilan nito ang Russia na atakihin ang mahihinang bahagi ng Ukraine. Ayon sa GSI, pangunahing layunin ay hadlangan ang Crimea bilang sentro ng lohistika na nagawa na ng Ukraine. Ang pagpapatuloy ng magkakaugnay na kampanya ng mga airstrike laban sa Crimea ay idinisenyo upang pilitin ang Russia na umatras mula sa Crimea. Sa ganitong paraan, nasisira ang presensya ng depensa ng himpapawid ng Russia sa Black Sea. Bukod sa pagpigil ng airstrike sa mainland Ukraine mula sa peninsula, mahaba pa ang lalakbayin bago makamit ng Ukraine ang ikalawang layunin nito. Ayon sa Euromaidan Press noong Hunyo, ang Crimea ang isa sa pinakamalaking kahinaan ni Putin. Dapat gawin ng Ukraine ang lahat para mawalan ng saysay ang estratehiya sa peninsula. Hindi lang dahil may hanggang
160,000 sundalong Ruso roon na hindi makakatawid papunta sa mainland ng Ukraine. Dahil sa ginawa ng Ukraine sa Black Sea Fleet, dapat gawing parang disyerto ng militar ang Crimea. Marahil sa puntong mapapaisip si Putin na ang pagpapanatili sa Crimea ay mas maraming abala at tiyak na mas magastos kaysa sa halaga nito. Si Peter Dickinson marahil ang pinakamahusay na naglahad nito sa isang artikulo noong Enero mula sa Liga ng mga Ukrainian na Canadians. Patuloy na itinatanggi ng Moscow ang lumalalang seguridad sa Crimea at iginigiit na ligtas pa ring bakasyunan ang peninsula ayon sa Liga. Gayunpaman, kung magpapatuloy ang kasalukuyang kampanya ng Ukraine at lalo pang lumakas, mapipilitan ang Kremlin na talikuran ang karaniwang paraan ng kanilang pagharap sa sitwasyon. Aminin na nanganganib na ang pananakop ng Russia sa Crimea. Lubhang nakakahiya para kay Putin ang ganitong pag-amin. Sapat na ito para ipakita sa mga sibilyang Ruso sa Crimea na hindi kasigurado ang kanilang mga tahanan gaya ng sinasabi ni Putin, na lalo pang nagpapabigat ng pressure kay Putin habang sinusubukan niyang panatilihin ang kanyang kontrol sa peninsula. Desidido ang Ukraine na tuloy-tuloy at madalas na atakihin ang Crimea upang mapilitang isuko ni Putin ang teritoryo. Bago ang huling pag-atake ng Security Service of Ukraine ilang linggo, munang sinalakay ng Elite Ghost Unit ng Ukraine ang Crimea, winasak ang mga eroplano, radar station, at iba pang target. Alamin pa ang tungkol sa serye ng mga pag-atake sa aming video, at huwag kalimutang mag-subscribe sa Military Show para sa mga bagong video tungkol sa kampanya ng Ukraine sa Crimea. Maraming salamat sa panonood.